day mga boss amo. Bali ngayon for today's video, ang gawa natin ngayon is isang dahon. Dahon yan, ang sinisimbolo niyan is yung Canada. Diba? Yan yung maple leaf na tinatawag. Yan yung nasa nila, nasa watawat nila. Bali, si client kaya yan ang pinagawa niyan kasi ang kwento niyan, papunta na siya ng Canada. Pupunta na niya yung kanyang minamahal. Pero hindi naman talaga yun. Kasama na yun sa mga plano. Pero, siyempre, ang pinunta niya sa Canada is trabaho. Bali, from Taiwan, yan, papunta siya ng Canada. Magsisimula ulit siya ng bagong yugto ng kanyang journey doon sa Canada. And sana tayo rin makapunta doon. Pero hindi ko pa yan iniisip kasi masyado nang malayo. Dito muna tayo sa tattoo niya. Bali ito, maraming kulay ito, itong maple leaf. Hindi ko na tinanong, hindi ko na inurirat si madam kung bakit ganito yung kulay na napili niya. Pero yun kasi yung nasa reference niya. Marami siyang kulay, multiple color kung tawagin. Makikita nyo mamaya kung paano natin siya nilaro. Kung paano natin nilaro yung kulay dun sa kanyang balat. Tapos, nagpapasalamat muna pala ako dun sa mga walang sawang sumusuporta palagi sa mga video ko. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo, walang hintuan. Bali, dito sa needle na ginagamit ko rito, dun sa unang birada ko, yung mga linya-linya na 9RL ang gamit ko dyan. Tapos, pinang-i-scribbling ko na rin yung 9RL. Bakit ako nag-i-scribbling? Bakit hindi shader yung ginamit kong panggulay? Ganito kasi yan mga boss. Gusto ko kasi magkaroon ng kalat-kalat na detalye yung yung kulay niya. Kumbaga may transition na nangyayari doon sa pagkakahiwalay ng kulay. Hindi siya yung mukhang hinati lang na dito si green, dito si light green. Hindi. Bali, ang strategy natin dito is scribbling. Itong tip naman na to para lang to dun sa mga nagsisimula pa lang. Pero dun sa mga magagaling na, alam na nila to. Ayan, nyo lang kung gusto nyo makakita ng kalat-kalat na detalye. Mula doon sa dark, papuntang light. Marami kasing kulay ang nilaro dyan. And si madam pala is nanggaling pa ng Tunan. Malayong lugar yun kung tutuusin dito. Mula dito sa area ko. Dumayo lang siya kasi ilang araw na lang lilipad na siya. And syempre nagpapasalamat din tayo dun sa tropa nating si Rinel na wala rin sawang nagbibigay sa atin ng kliyente. Kahit may laro ako ng basketball ng araw na to, magaling din talaga. Binigyan talaga ako ng kliyente para hindi ako makapaglaro Tapos, yung mga inks dyan, syempre wala namang bago. Arctic ink pa rin yung mga yan. Pero ulitin ko, hindi ako sponsored artist, okay? Syempre, pinipromote lang natin yung totoong nangyayari dun sa Sinasabi lang natin yung totoong nangyayari. Kahit cheap price ang Arctic ink, maganda naman siyang maganda siyang gamitin. Affordable nga siya. Tapos, yun. Hindi siya mahirap papasukin. Kahit kayo mga bago, try nyo. Wala namang masama Ako nga hindi sponsored artist pero 'di ba? Tinutulak ko siya. 'Di ba? Kasi totoo naman Ito yung na-experience ko, maganda naman siya. Tapos saka lang siguro ako babalik sa mga mga branded inks pagka naubos na siguro. Pero tingnan natin pagka wala pa rin budget, bakit hindi mag-Arctic ink pa rin, 'di ba? Tapos sa needle natin samot-sari na yan. Pero dun sa selection ng needle, ang gamit ko lang talaga dyan is 9RL, 11RS, tapos isang 9M1. Yun lang. Tapos ganyan, yan. Try nyo rin yung ganyang diskarte. Scribbling. Matutuwa kayo dun sa magiging outcome. Yung mukha siyang kalat-kalat na detalye. Tapos pag hinapyawan mo ng light color, nandoon pa rin yung mga detalye. Masarap pa rin siya sa mata. Pero tip ko sa inyo, pag magko-colored kayo mga boss, mas pa rin, mas maganda pa rin,
mas maganda pa rin na ida-dark to light natin kasi 'pag dinark to light natin 'yan, malinis ang ano natin, malinis ang transition nung nung pagkakaano natin. Tapos pagdating ng picture taking, yun na, maganda ang kalalabasan, 'di ba? Fast forward tayo ng kaunti dito mga bossing, ha. Tapos ngayon, ayan, ganyan nga. Kaya ang kwento nga diyan, kaya pupunta ng Canada nga do'n si Madam kasi nga bukod sa nandodo'n si boyfriend, siyempre humihina kasi ang Taiwan. May mga company talaga na nagtanggal ng tao, na nagsarado ang company. Siyempre humina talaga siya. Pero tiyaga lang, tiis-tiis lang. Hangga't kaya pa ng bulsa, palag-palag tayo dito. Malapit lang kasi ang Taiwan mga brad, kaya hindi ko siya maiwan-iwan. Pero once na may opportunity talaga na makapag-Canada ako, iga-grab ko siya, 'di ba? Para iiwanan natin 'tong Taiwan para do'n sa mga sumisibol na mga tattoo artist natin, 'di ba? Kasi alam ko rin naman na isa rin ako sa mga nagiging tinik sa nila. Isa rin man tayo sa mga nagiging gano'n din naman sila sa akin. Isa rin sila sa mga tinik sa landas ko para para magkaroon ng maraming kliyente. Pero siyempre, mas masarap mag-explore, eh. Kaya yung mga bagong tattoo artist natin na nandito sa Taiwan, eh, mas ma-explore pa nila yung hiwaga na meron ng pagiging isang tattoo artist. Yan. Bali dito, sa kakakwento ko sa inyo, halos patapos na. Yan, last part na yan, yung yellow na yan. And alam ko hindi na ako masyado nag-highlights dyan. Konti lang puti na nilagay ko dyan. Kasi yan lang naman talaga yung nasa pyesa niya. Yan. 'Di ba? Halos patapos na. Yan yung finished product natin. Sana nagustuhan ninyo. 'Di ba? Sana may natutunan kayo sa mga kwento ko na walang kakwenta-kwenta. Alright. Yan. Sa lahat ng gustong magpa-tattoo, PM lang kayo sa akin. JM Tattoo, JMT TV. Dun sa Facebook page ko. Nandiyan sa dulo ng video yung mga social media account ko. Follow nyo lang ako sa aking TikTok account. Follow nyo ako sa aking Facebook page, Facebook account. Tapos subscribe kayo sa aking YouTube channel para yun ay lumago naman ng kaunti. Salamat ng marami. Ingat kayo palagi. God bless. Mama, chup chup.